Ngayong araw, gusto kong suriin kung bakit ganito ang kinikilos ninyong mga estudyanteng Chino. Maniwala man kayo o hindi, ang paraan ng inyong pagkilos, ang larong inyong nilalaro ay kakaiba. Ito ay kakatuwa. Kaya ituturo ko ang 3 bagay na ginagawa ninyo na hindi talaga makatwiran. Ang unang bagay na ginagawa ninyo ay ang paggugol ng maraming oras sa pag-aaral ng Ingles. Sa katunayan, malamang na mas marami pa kayong oras na ginugugol sa pag-aaral ng Ingles kaysa sa pag-aaral Chino. Kakaiba yon. At tinanong ko na ang mga estudyanteng Chino noon kung bakit sila masyadong nakatuon sa pag-aaral ng Ingles. At ang kanilang mga sagot ay karaniwang gusto kong matuto ng kaalaman. Gusto kong pumunta sa ibang bansa. Gusto kong makipag-usap. Gusto kong gumamit ng internet. Hindi iyon sapat na paliwanag. Kaya iyon ang isang bagay na kakaiba. Ang pangalawang bagay na kakaiba ay ang pagkahumaling ninyo sa pagkita ng pera, lalo na ang US dollars. At ang ikatlong bagay na kakaiba ay ang inyong layunin sa buhay na mangibang bayan sa isang bansa sa kanluran, partikular na sa Estados Unidos. Hindi ba? Gusto ninyong lahat na pumunta sa Estados Unidos para magkolehiyo, kumuha ng diploma, at sana ay manatili doon para makakuha ng magandang trabaho. Pero gaya ng tinalakay natin noon, kakaiba yon dahil mas mataas ang inyong katayuan sa Tsina. Mas malaki ang pagkakataon ninyong makakuha ng magandang trabaho. Mas malaki ang pagkakataon ninyong makapangasawa ng mas magandang babae kaysa sa Estados Unidos kung saan ang laro ay dehado para sa inyo. Naintindihan ba? Kaya ang ganitong uri ng pag-uugali ay kakaiba. Kung iisipin ninyo, ang dapat ninyong talagang sinusubukang gawin ay maging bihasa sa wikang Chino. Dahil kapag naging bihasa kayo sa Chino at dahil sa background ng inyong pamilya, sa katotohanan ang inyong pamilya ay madalas na mayaman at maraming koneksyon sa China, maaari kayong umakyat ng mataas sa China. Naintindihan ba? Kaya kung matututo kayo ng Chino, mas magiging mahusay kayong magpahayag ng inyong sarili. Mas malamang na makakuha kayo ng respeto at katayuan sa China. Naintindihan ba? Pero sa halip, Ingles ang inyong pinag-aaralan. Ang paghahabol sa US dollars ay hindi makatwiran. Ang gusto ninyo talaga ay katayuan, hindi ba? Ang gusto ninyo talaga ay respetuhin kayo. Gusto ninyo ng prestihiyosong trabaho. Gusto ninyong makapangasawa ng magandang babae. Gusto ninyong magkaroon ng maraming anak. Yan ang gusto ninyo talaga. Pero sa halip, nakatuon kayo sa pagkuha ng US dollars. Medyo kakaiba iyon. Ngayon, ang huling bagay na binanggit natin ay ang imigrasyon. Kung pupunta kayo sa Estados Unidos, isa itong larong dehado para sa inyo, hindi ba? Ang pinakamataas na maaari ninyong asahan ay marahil ang maging isang engineer o professor kung talagang napakatalino ninyo, pero hindi kayo makakamit ng kapangyarihang pampulitika. Hindi kayo magiging CEO ng isang malaking kumpanya. Kaya ang sitwasyon sa kasalukuyan ay talagang kakaiba kung saan ang mga pinakamahuhusay at pinakamatalino sa Tsina ay gusto lamang maging karaniwang tao sa Estados Unidos o Britanya o Canada. Kaya isa itong napakakakaibang laro. At ang tanong na gusto kong tingnan natin ngayon ay paano nabuo ang larong ito? Bakit natin nilalaro ang larong ito? At ang sagot na ipakikita ko sa inyo ay dahil sa mga Briton. Ang Imperyong Briton ang lumikha ng larong ito na sa huli ay minana ng mga Amerikano at nilalaro na ngayon ng buong mundo dahil ang Amerika ang pandaigdigang superpower. Naintindihan ba? Kaya una, gusto kong talakayin ang ilang kasaysayan at ipaliwanag sa inyo kung paano tayo nakarating sa kinalalagyan natin ngayon. Kaya, ito ang mapa ng Imperyong Espanyol sa rurok ng kapangyarihan nito. Gaya ng makikita ninyo, sinakop ng Imperyong Espanyol ang buong mundo. Kaya ito ay isang maliit na bansa sa Espanya at nagawa nitong sakupin ang buong mundo. Paano ito naisakatuparan?
Kaya ang unang bagay na kailangan ninyong maunawaan ay sa malaking bahagi ng kasaysayan nito. Ang Europa ay isang napakahirap na lugar at upang makakuha ito ng kayamanan, kailangan itong makipagkalakalan sa mundo. Partikular na, gusto nito ng mga pampalasa mula sa tinatawag nilang East Indies, ang Timog Silangang Asya. Sa panahong ito ng kasaysayan, ang pangunahing kapangyarihan ay ang mga Muslim na narito. Sige. At kung gusto ninyong makipagkalakalan sa Silangang Asya, kailangan ninyong dumaan sa mga Muslim. At sa puntong ito ng kasaysayan, ang Espanya ay Muslim. Isa itong lugar na tinatawag na Al-Andalus. Pero pagkatapos ay nabawi ng mga Kristiyano ang Espanya. Kaya nagpasya ang mga Muslim na harangan kayo o kung gusto ninyong makipagkalakalan sa amin, sisingilin namin kayo ng malalaking buwis. At ngayon, ang mga Espanyol at Portuges ay napilitang maghanap ng mga bagong ruta patungo sa Indies kung saan naroon ang mga pampalasa. Tandaan na sa panahong ito ng kasaysayan, ang mga pampalasa ang pinakamahalagang kalakal. Mas mahal pa nga ang mga ito kaysa sa ginto. Ang tinutukoy ko ay ang mga tulad ng kanela, nutmeg at paminta. Ang mga pampalasang ito ay napakahalagang mga produkto. Sa katunayan, kung makakapagdala ka ng isang barko ng mga pampalasang ito pabalik sa Europa, magkakaroon ka na ng kayamanang tatagal ng maraming henerasyon. Magiging isa ka sa pinakamayamang tao sa Europa. Ganoon kahalaga ang mga pampalasang iyon. At dahil dito, wala nang choice ang mga Espanyol at Portuges kundi tumuklas ng mga bagong ruta patungo sa Indies. Kaya dumaan sila sa direksyong ito. At mahirap ito dahil hindi masyadong maganda ang kapaligiran sa Africa. Maraming virus at sakit sa Africa. Kaya nagsimula silang maglakbay at galugarin ang buong mundo at pumunta sila sa North America at South America. At nang pumunta sila sa North at South America, natuklasan nila na may mga tao nang naninirahan doon ang mga Aztec at Inca. At marami silang kayamanan dahil ang mga ito ay mga imperyo at madali silang masakop. Kaya nagtatag sila ng mga kolonya sa buong South America at maraming pilak ang inihahatid pabalik sa Espanya. At sa isang iglap, naging napakayaman ng Espanya. Pero gaya ng tinalakay natin noong nakaraang klase, kapag naging masyado kang mayaman at makapangyarihan, nagbabago ka bilang isang lahi. Dati ay masigla ka, bukas ang isipan at nagkakaisa. Iyon ang nagpaunlad sa inyo bilang isang imperyo. Pero dahil sa lahat ng kayamanang ito, nagiging mapagbukod kayo. Nagiging mayabang kayo at nagiging sarado ang isipan. Nagiging tamad kayo. At dahil dito, ang mga Espanyol, nasa kanila na ang lahat ng kayamanan at nagpasya silang ayaw na nilang magtrabaho. Ang nangyari ay sinimulan nilang ipagawa ang kanilang mga trabaho sa ibang lugar. Kaya ang mangyayari ngayon ay ang pag-usbong ng England, France at ng Dutch Republic. Sila ang magbibigay ng mga tela at mamahaling kagamitan sa Espanya. Paano ito nangyari? Una ay sa pamamagitan ng industriya. Dahil napakayaman na ng mga Espanyol, ayaw na nilang magtrabaho at hindi na rin kailangan magtrabaho ng kanilang mga mamamayan. Pero gusto nilang bumili ng mga damit, magagandang damit. Kaya ang nangyari ay ginawa nilang pabrika ang ibang mga bansa, kabilang ang Britain, ang Dutch Republic, at France. Iyon ang unang bagay. Ang ikalawang bagay na nangyari ay ang kalakalan. Nakikipagkalakalan ng mga Espanyol, pero dahil napakayaman na nila, maaari na lang nilang upahan ng mga Dutch para gawin ito. Ngayon, ang mga Dutch ang responsable sa pagpunta sa East Indies at pagdadala pabalik ng mga pampalasa dahil napakadelikadong trabaho nito. Maaari kang magkasakit o mamatay sa biyahe. Maaari ka ring mawalan ng maraming pera. At ang dahilan kung bakit pumayag ang mga Dutch dito ay dahil ang mga Dutch ay kolonya noon ng mga Espanyol. Ang mga Espanyol ay may imperyo at ang mga Dutch ay bahagi ng imperyong ito. Kaya pinilit lang nila ang mga Dutch na gawin ito para sa kanila. Pero ang ikatlong bagay na nangyari
ay ang pandarambong. Ang lahat ng pilak na ito ay inihahatid mula sa bagong mundo pabalik sa Espanya. At ang napagtanto ng mga Ingles ay maaari silang mandambong at nakawin ang pilak na ito para sa kanilang sarili. Ayos. Ngayon, naging napakayaman ng mga Ingles dahil sa pamimirata. At ang pinakasikat na pirata sa panahong ito ay siyempre si Sir Francis Drake. At nagtrabaho siya ng direkta sa ilalim ng monarkang si Elizabeth I. Kaya ito ay isang pamimirata na suportado ng Estado na nagpayaman ng husto sa Britanya. Ngayon, makikita nyo ang pagkakaibang ito kung saan mayroon kayong imperyong Espanyol at dahil sa kanilang yaman, naging tamad sila, mapag-isa, at mayabang o ang salitang ginagamit natin ay hubris. Ang pagiging tamad ay iyong pinapagawa mo lang sa iba ang mga bagay para sa iyo. Ang pagiging mapag-isa o insular naman ay nangangahulugan na gaya ng tinalakay natin noong nakaraang klase, hindi na iniintindi ng mga Espanyol ang ibang mga bansa. Iniisip nilang hindi sila matatalo, kaya nakikilahok sila sa politika sa loob ng palasyo. Nag-aaway-away sila para sa trono. Ang huling bagay ay ang pagiging mayabang o hubris, nang ibig sabihin ay naniniwala kang hindi ka matatalo. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, kaya naman nagsisimula ka ng mga digmaan laban sa lahat sa kung saan-saan, pinipilit mo ang iyong sarili ng higit sa iyong kakayahan at hindi mo talaga naintindihan ang iyong mga limitasyon bilang isang imperyo. Kaya napakabilis, kahit na naging napakayaman ng Espanya sa maikling panahon, mabilis din silang nalugi dahil sa pakikipaglaban sa napakaraming digmaan at gumagastos sila ng sobrang pera na wala naman sila. At masyado silang korap. Malinaw ba yon? Ngayon, dahil dito, ang nangyayari ay ang mga British, ang England, ang mga Dutch, at ang mga Pranses ay unti-unting nagiging isang mas masigla, bukas, at nagkakaisang lipunan. At ngayong mayroon na kayong pagkakaibang ito, ang mangyayari ay magbabago ang relihiyon. Ang Espanya ay nanatiling Katoliko at lalaban ito para kontrolin ang Vatican. Iyon ang ginagawa ng Espanya. Ngayon, kailangang ibukod ng Britanya at ng mga Dutch ang kanilang sarili mula sa Espanya, kaya naging protestante sila o ang tinatawag nating Calvinist. Isipin nyo, ang Katolisismo ay tungkol talaga sa pagsunod sa autoridad, pero ang relihiyong protestante o Calvinist ay nagbibigay diin sa sipag, enerhiya at pagkamit ng kayamanan. Ang problema nga lang ay masyadong malakas ang mga Espanyol. At ang mga Pranses naman, ang ilan sa kanila ay Calvinist pero karamihan ay Katoliko. Kaya ang mangyayari ay magpapasya ang mga Ingles at ang mga Dutch na magsanib puwersa. Kaya gusto kong ipakita ng mabilis sa inyo ang pagkakaiba ng relihiyong Katoliko at relihiyong Protestante. Ito ang mga Espanyol at gaya ng makikita nyo, maraming kalakalan ang naggaganap sa pagitan ng bagong mundo at ng Espanya. Bakit ganito? Dahil kumukuha ang Espanya ng mga likas na yaman mula sa bagong mundo, pangunahin na ang pilak. Ang mga Pranses ay kasangkot din sa kalakalan. Ang talagang gusto nila ay balahibo ng hayop o fur mula sa Hilagang Amerika. Ang fur ay tinuturing na isang luho noong panahong iyon. Pero gaya ng makikita nyo sa mapang ito, ang mga taong talagang abala sa kalakalan, sa pamimirata at sa pagbabarko ay ang mga British at ang mga Dutch. At ang dahilan ay dahil mahirap sila, kaya sa pamamagitan ng pagsisikap na ito, naging napakayaman nila sa maikling panahon. Sa katunayan, ang mga Dutch ang naging pinakamayamang bansa sa mundo base sa bawat tao o per capita. Nagkaroon ng paglago sa gitnang uri o middle class. Kaya ang nangyayari ngayon ay nagkaroon ng hidwaan ang mga Espanyol at ang mga Dutch dahil tandaan nyo, ang mga Dutch ay kolonya ng mga Espanyol at gusto ng mga Espanyol na magbayad ng mas malaking buwis ang mga Dutch, habang ang mga Dutch naman ay gustong maging mas malaya. Kaya ito ang nagpasimula ng sunod-sunod na digmaan. Sa katunayan, isang buong serye ng mga digmaan ang nagsimula sa buong Europa na tinatawag na 30 Years' War. Sa madaling salita,
Ito ay isang relihiyosong hidwaan sa pagitan ng mga Protestante at mga Katoliko. Pero marami pang ibang malalalim na dahilan. Ang isa pang dahilan ay ang kagustuhan ng mga Espanyol na magkaroon ng kontrol sa mga Dutch. Kaya maraming iba't ibang dahilan, pero ang pangunahing bagay na dapat ninyong malaman ay milyon-milyong tao ang namatay. Sa katunayan, ito ang pinakamadugong digmaan sa Europa bago pa ang unang digmaang pandaigdig. Okay? At nagdulot ito ng pangamba sa Europa dahil kung may ganitong digmaan at nag-iipon kayo ng ganitong kayamanan, paano nyo mapapanatiling ligtas ang yaman na ito, di ba? Isipin nyo, isa kayong mangangalakal. Naging napakayaman nyo sa pakikipagkalakalan sa pagpunta sa East Indies para kumuha ng mga pampalasa at pagbalik sa Europa para ibenta ang mga ito. Pero kung ang mga Espanyol o ang mga Pranses ay magpapadala ng hukbo at nanakawin ang lahat, paano nyo mapoprotektahan ang inyong ginto? Okay, kaya ito ang mangyayari. Ang mangyayari ay magdedesisyon ang mga British at mga Dutch na magsanib puwersa. Okay, ito ang tinatawag nating Glorious Revolution. Noong 1688, ang Glorious Revolution. Kaya pag-usapan natin ang Glorious Revolution. Sa Glorious Revolution, ang nangyari ay inimbita ng mga maharlikang British si William of Orange na isang pinuno ng Dutch Republic para pumunta at maging monarko ng Britain. Okay, at baka maisip niyo, okay, bakit nila gagawin iyon? Bakit nila tatalikuran ang sarili nilang hari para magluklok ng isang dayuhang monarko na si William of Orange? Okay, at ang kailangan ninyong maunawaan ay sa buong kasaysayan ng Britain, ang nagpapabukod tangis sa kanila ay ang laging pagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng monarko at ng mga maharlika. Okay, ang hari ay laging may kagalit na mga oligarko at ito ay isang paulit-ulit na pattern kaysa panlabas. Ang dahilan ay relihiyon dahil ang hari ay Katoliko at ang Britain ay isang protestanteng bansa, pero ang totoong dahilan ay gusto ng mga maharlika na magkaroon ng kapangyarihan sa bansa. Okay, kaya sa kasunduang ito, ang mangyayari ay ang parlamento ang magiging soberanong estado. Okay? Sila na ang magiging de facto na kapangyarihan sa England. At ang hari na si William of Orange ay papayag na maging figurehead lamang, pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa parlamento at dito nabuo ang ideya ng pambansang soberanya. Okay? Ang hindi napapansin ng mga tao ay ang totoong dahilan kung bakit nila gustong gawin iyon ay para protektahan ang puhunan, okay, ang capital o ang transnational na yaman. Kaya ang ideya ay hindi lang si William of Orange ang darating, kundi pati ang malaking bahagi ng kayamanan ng mga Dutch. Dahil tandaan ninyo na noong panahong ito, may malaking problema ang mga Dutch. Palagi silang sinasakop ng Espanya. Kaya ang gagawin nyo ay kukunin nyo ang lahat ng ginto sa Dutch Republic at ililipat nyo ito sa England. Okay? At noong 1694, binuo nila ang konseptong ito. Ang ideya ay kung bibili kayo sa Bank of England, ang gintong yon ay sa inyo. Okay? Pero ang Bank of England ay leging garantisado ng Parlamento. See, napakahalagang ideya nito. Kailangan ninyong maunawaan ito para sa kabuuan ng semestreng ito. Okay, dati, kung isa kang hari at kailangan mong makipagdigma, maungutang ka sa mga bangkero at mangangalakal, di ba? Ang problema nga lang ay una, maaari kang matalo sa digmaan at doon na mawawala ang lahat. Pangalawa ay maaari kang mamatay at doon na rin magtatapos iyon. At ang ikatlong problema ay maaari mo na lang sabihin, ako ang hari. Hindi ko ibabalik ang pera nyo. Okay? At ang mga mangangalakal na ito ay wala nang magagawa kundi subukang maglunsad ng revolusyon. Okay. Pero bilang isang mangangalakal, bilang isang kapitalista, ayaw mong dumaan sa ganitong proseso. Kaya ang Bank of England ay napakahalaga dahil ngayon, nagpapahiram kayo ng pera hindi sa hari kundi sa bansa mismo. Okay, ang ibig sabihin nito ay ang bansa ang kailangang magbayad sa inyo. Kaya
Kahit mamatay ang hari, ang mga mamamayan ang mananagot sa utang. Okay? Malinaw ba yon? Kaya ngayon, kung isa kang mangangalakal, panatag na ang loob mo. Maaari ko nang ilagak ang aking pera sa Bank of England. Pera ko ito. Kung ipapahiram ko ito sa bansa, garantisadong babayaran nila ako. Malinaw ba? At ligtas ang England dahil hindi tulad ng Dutch Republic. Ang England ay isang isla kaya protektado ito ng Royal Navy. Imposible para sa mga Pranses, sa Habsburg Empire o sa mga Kastila na sakupin ang England. Hindi nila kailanman nasakop ang England kaya naging ligtas ito. Ngayon, ang tanong ay bakit ilalagay ng mga Dutch ang kanilang pera sa England? Dahil tandaan ninyo, noong panahong iyon ay dadayain lang kayo ng mga tao. Kaya ang paraan para malusutan ito ay sa pamamagitan ng mga lumang teknik tulad ng pagpapakasal ng mga pamilya at ang relihiyon o ang tinatawag nating mga secret society dahil parehong Calvinist ang Dutch Republic at ang England at ang pangunahing samahan na nagpadali sa kalakalan ay siyempre ang mga Freemason. Ngunit noong panahong iyon, ang ugnayang ito ay sa pagitan lamang ng mga aristokrata at sinusubukan ng Bank of England na makakuha ng hanggat maaari ay maraming pera kaya ang sinimulan nilang buuin ay isang bagong konsepto. Hindi naman ito talaga bago pero ginawa nilang mas sistematiko ito. Tinatawag itong contract law. May isang sikat na pilosopong British na nagngangalang John Locke at sinabi niya na para saan ba ang gobyerno? Ang gobyerno ay nagbibigay ng likas na karapatan sa buhay, kalayaan at paghahangad ng ari-arian. Ang ibig sabihin nito ay tinitiyak ng gobyerno ang tatlong karapatan para sa inyo. Protektahan namin ang inyong kaligtasan. Sisiguraduhin naming hindi kayo mamamatay. Sisiguraduhin naming may karapatan kayong gawin ang anumang gusto ninyo, ang kalayaan. At poprotektahan din namin ang inyong pribadong ari-arian. Ang buong layunin ng parlamento at ng mga hukuman, ang sistema ng hustisya ay tiyaking protektado ang inyong pribadong ari-arian kahit saan pa man ito nanggaling. Hindi ito mahalaga. Wala silang pakialam kung ano ang pinagmulan ng pribadong ari-arian. Halimbawa, kung ikaw ay Pranses at pumatay ka ng 1 milyong tao para magnakaw ng 1 milyong ginto, wala silang pakialam sa iyo iyon. Pribado iyon. At naniniwala sila na ang pribadong ari-ariang ito ay galing sa Diyos. Ngayong araw, gusto kong suriin kung bakit ganito ang kinikilos ninyong mga estudyanteng Chino. Maniwala man kayo o hindi, ang paraan ng inyong pagkilos, ang larong inyong nilalaro ay kakaiba. Ito ay kakatuwa. Kaya ituturo ko ang 3 bagay na ginagawa ninyo na hindi talaga makatwiran. Ang unang bagay na ginagawa ninyo ay ang paggugol ng maraming oras sa pag-aaral ng Ingles. Sa katunayan, malamang na mas marami pa kayong oras na ginugugol sa pag-aaral ng Ingles kaysa sa pag-aaral Korchino. Kakaiba iyon. At tinanong ko na ang mga estudyanteng Chino noon kung bakit sila masyadong nakatuon sa pag-aaral ng Ingles. At ang kanilang mga sagot ay karaniwang gusto kong matuto ng kaalaman. Gusto kong pumunta sa ibang bansa. Gusto kong makipag-usap. Gusto kong gumamit ng internet. Hindi iyon sapat na paliwanag. Kaya iyon ang isang bagay na kakaiba. Ang pangalawang bagay na kakaiba ay ang pagkahumaling ninyo sa pagkita ng pera, lalo na ang US dollars. At ang ikatlong bagay na kakaiba ay ang inyong layunin sa buhay na mangibang bayan sa isang bansa sa kanluran, partikular na sa Estados Unidos. Hindi ba? Gusto ninyong lahat na pumunta sa Estados Unidos para magkolehiyo, kumuha ng diploma, at sana ay manatili doon para makakuha ng magandang trabaho. Pero gaya ng tinalakay natin noon, kakaiba yon dahil mas mataas ang inyong katayuan sa Tsina. Mas malaki ang pagkakataon ninyong makakuha ng magandang trabaho. Mas malaki ang pagkakataon ninyong makapangasawa ng mas magandang babae kaysa sa Estados Unidos kung saan ang laro ay dehado para sa inyo.
Naintindihan ba? Kaya ang ganitong uri ng pag-uugali ay kakaiba. Kung iisipin ninyo, ang dapat ninyong talagang sinusubukang gawin ay maging bihasa sa wikang Tsino. Dahil kapag naging bihasa kayo sa Tsino at dahil sa background ng inyong pamilya, sa katotohanan ang inyong pamilya ay madalas na mayaman at maraming koneksyon sa China, maaari kayong umakyat ng mataas sa China. Naintindihan ba? Kaya kung matututo kayo ng Tsino, mas magiging mahusay kayong magpahayag ng inyong sarili. Mas malamang na makakuha kayo ng respeto at katayuan sa Tsina. Naintindihan ba? Pero sa halip, Ingles ang inyong pinag-aaralan. Ang paghahabol sa US dollars ay hindi makatwiran. Ang gusto ninyo talaga ay katayuan, hindi ba? Ang gusto ninyo talaga ay respetuhin kayo. Gusto ninyo ng prestihiyosong trabaho. Gusto ninyong makapangasawa ng magandang babae. Gusto ninyong magkaroon ng maraming anak. Yan ang gusto ninyo talaga. Pero sa halip, nakatuon kayo sa pagkuha ng US dollars. Medyo kakaiba iyon. Ngayon, ang huling bagay na binanggit natin ay ang imigrasyon. Kung pupunta kayo sa Estados Unidos, isa itong larong dehado para sa inyo, hindi ba? Ang pinakamataas na maaari ninyong asahan ay marahil lang maging isang engineer o professor kung talagang napakatalino ninyo, pero hindi kayo makakamit ng kapangyarihang pampulitika. Hindi kayo magiging CEO ng isang malaking kumpanya. Kaya ang sitwasyon sa kasalukuyan ay talagang kakaiba kung saan ang mga pinakamahuhusay at pinakamatalino sa Tsina ay gusto lamang maging karaniwang tao sa Estados Unidos o Britanya o Canada. Kaya isa itong napakakakaibang laro. At ang tanong na gusto kong tingnan natin ngayon ay paano nabuo ang larong ito? Bakit natin nilalaro ang larong ito? At ang sagot na ipakikita ko sa inyo ay dahil sa mga Briton. Ang Imperyong Briton ang lumikha ng larong ito na sa huli ay minana ng mga Amerikano at nilalaro na ngayon ng buong mundo dahil ang Amerika ang pandaigdigang superpower. Naintindihan ba? Kaya una, gusto kong talakayin ang ilang kasaysayan at ipaliwanag sa inyo kung paano tayo nakarating sa kinalalagyan natin ngayon. Kaya, ito ang mapa ng Imperyong Espanyol sa rurok ng kapangyarihan nito. Gaya ng makikita ninyo, sinakop ng Imperyong Espanyol ang buong mundo. Kaya ito ay isang maliit na bansa sa Espanya at nagawa nitong sakupin ang buong mundo. Paano ito naisakatuparan? Kaya ang unang bagay na kailangan ninyong maunawaan ay sa malaking bahagi ng kasaysayan nito. Ang Europa ay isang napakahirap na lugar at upang makakuha ito ng kayamanan, kailangan itong makipagkalakalan sa mundo. Partikular na, gusto nito ng mga pampalasa mula sa tinatawag nilang East Indies, ang Timog Silangang Asya. Sa panahong ito ng kasaysayan, ang pangunahing kapangyarihan ay ang mga Muslim na narito. At kung gusto ninyong makipagkalakalan sa Silangang Asya, kailangan ninyong dumaan sa mga Muslim. At sa puntong ito ng kasaysayan, ang Espanya ay Muslim. Isa itong lugar na tinatawag na Al-Andalus. Pero pagkatapos ay nabawi ng mga Kristiyano ang Espanya. Kaya nagpasya ang mga Muslim na harangan kayo o kung gusto ninyong makipagkalakalan sa amin, sisingilin namin kayo ng malalaking buwis. At ngayon, ang mga Espanyol at Portuges ay napilitang maghanap ng mga bagong ruta patungo sa Indies kung saan naroon ang mga pampalasa. Tandaan na sa panahong ito ng kasaysayan, ang mga pampalasa ang pinakamahalagang kalakal. Mas mahal pa nga ang mga ito kaysa sa ginto. Ang tinutukoy ko ay ang mga tulad ng kanela, nutmeg at paminta. Ang mga pampalasang ito ay napakahalagang mga produkto. Sa katunayan, kung makakapagdala ka ng isang barko ng mga pampalasang ito pabalik sa Europa, magkakaroon ka na ng kayamanang tatagal ng maraming henerasyon. Magiging isa ka sa pinakamayamang tao sa Europa. Ganoon kahalaga ang mga pampalasang iyon. At dahil dito, wala nang choice ang mga Espanyol at Portuges kundi tumuklas ng mga bagong ruta patungo sa Indies. Kaya
dumaan sila sa direksyong ito. At mahirap ito dahil hindi masyadong maganda ang kapaligiran sa Africa. Maraming virus at sakit sa Africa. Kaya nagsimula silang maglakbay at galugarin ang buong mundo at pumunta sila sa North America at South America. At nang pumunta sila sa North at South America, natuklasan nila na may mga tao nang naninirahan doon ang mga Aztec at Inca. At marami silang kayamanan dahil ang mga ito ay mga imperyo at madali silang masakop. Kaya nagtatag sila ng mga kolonya sa buong South America at maraming pilak ang inihahatid pabalik sa Espanya at sa isang iglap, naging napakayaman ng Espanya. Pero gaya ng tinalakay natin noong nakaraang klase, kapag naging masyado kang mayaman at makapangyarihan, nagbabago ka bilang isang lahi. Dati ay masigla ka, bukas ang isipan at nagkakaisa. Iyon ang nagpaunlad sa inyo bilang isang imperyo. Pero dahil sa lahat ng kayamanang ito, nagiging mapagbukod kayo. Nagiging mayabang kayo at nagiging sarado ang isipan. Nagiging tamad kayo. At dahil dito, ang mga Espanyol, nasa kanila na ang lahat ng kayamanan at nagpasya silang ayaw na nilang magtrabaho. Ang nangyari ay sinimulan nilang ipagawa ang kanilang mga trabaho sa ibang lugar. Kaya ang mangyayari ngayon ay ang pag-usbong ng England, France, at ng Dutch Republic. Sila ang magbibigay ng mga tela at mamahaling kagamitan sa Espanya. Paano ito nangyari? Una ay sa pamamagitan ng industriya. Dahil napakayaman na ng mga Espanyol, ayaw na nilang magtrabaho at hindi na rin kailangang magtrabaho ng kanilang mga mamamayan. Pero gusto nilang bumili ng mga damit, magagandang damit. Kaya ang nangyari ay ginawa nilang pabrika ang ibang mga bansa, kabilang ang Britain, ang Dutch Republic, at France. Iyon ang unang bagay. Ang ikalawang bagay na nangyari ay ang kalakalan. Nakikipagkalakalan ng mga Espanyol, pero dahil napakayaman na nila, maaari na lang nilang upahan ng mga Dutch para gawin ito. Ngayon, ang mga Dutch ang responsable sa pagpunta sa East Indies at pagdadala pabalik ng mga pampalasa dahil napakadelikadong trabaho nito. Maaari kang magkasakit o mamatay sa biyahe. Maaari ka ring mawalan ng maraming pera. At ang dahilan kung bakit pumayag ang mga Dutch dito ay dahil ang mga Dutch ay kolonya noon ng mga Espanyol. Ang mga Espanyol ay may imperyo at ang mga Dutch ay bahagi ng imperyong ito. Kaya pinilit lang nila ang mga Dutch na gawin ito para sa kanila. Pero ang ikatlong bagay na nangyari ay ang pandarambong. Ang lahat ng pilak na ito ay inihahatid mula sa bagong mundo pabalik sa Espanya. At ang napagtanto ng mga Ingles ay maaari silang mandambong at nakawin ang pilak na ito para sa kanilang sarili. Ayos. Ngayon, naging napakayaman ng mga Ingles dahil sa pamimirata. At ang pinakasikat na pirata sa panahong ito ay siyempre si Sir Francis Drake. At nagtrabaho siya ng direkta sa ilalim ng monarkang si Elizabeth I. Kaya ito ay isang pamimirata na suportado ng Estado na nagpayaman ng husto sa Britanya. Ngayon, makikita nyo ang pagkakaibang ito kung saan mayroon kayong imperyong Espanyol at dahil sa kanilang yaman, naging tamad sila, mapag-isa, at mayabang o ang salitang ginagamit natin ay hubris. Ang pagiging tamad ay iyong pinapagawa mo lang sa iba ang mga bagay para sa iyo. Ang pagiging mapag-isa o insular naman ay nangangahulugan na gaya ng tinalakay natin noong nakaraang klase, hindi na iniintindi ng mga Espanyol ang ibang mga bansa. Iniisip nilang hindi sila matatalo, kaya nakikilahok sila sa politika sa loob ng palasyo. Nag-aaway-away sila para sa trono. Ang huling bagay ay ang pagiging mayabang o hubris, nang ibig sabihin ay naniniwala kang hindi ka matatalo. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, kaya naman nagsisimula ka ng mga digmaan laban sa lahat sa kung saan-saan, pinipilit mo ang iyong sarili ng higit sa iyong kakayahan at hindi mo talaga naintindihan ang iyong mga limitasyon bilang isang imperyo. Kaya napakabilis. Kahit na naging napakayaman ng Espanya sa maikling panahon,
mabilis din silang nalugi dahil sa pakikipaglaban sa napakaraming digmaan at gumagastos sila ng sobrang pera na wala naman sila. At masyado silang korap. Malinaw ba yon? Ngayon, dahil dito, ang nangyayari ay ang mga British, ang England, ang mga Dutch, at ang mga Pranses ay unti-unting nagiging isang mas masigla, bukas, at nagkakaisang lipunan. At ngayong mayroon na kayong pagkakaibang ito, ang mangyayari ay magbabago ang relihiyon. Ang Espanya ay nanatiling Katoliko at lalaban ito para kontrolin ang Vatican. Iyon ang ginagawa ng Espanya. Ngayon, kailangang ibukod ng Britanya at ng mga Dutch ang kanilang sarili mula sa Espanya kaya naging protestante sila o ang tinatawag nating Calvinist. Isipin nyo, ang Katolisismo ay tungkol talaga sa pagsunod sa autoridad. Pero ang relihiyong protestante o Calvinist ay nagbibigay diin sa sipag, enerhiya at pagkamit ng kayamanan. Ang problema nga lang ay masyadong malakas ang mga Espanyol. At ang mga Pranses naman, ang ilan sa kanila ay Calvinist pero karamihan ay Katoliko. Kaya ang mangyayari ay magpapasya ang mga Ingles at ang mga Dutch na magsanib puwersa. Kaya gusto kong ipakita ng mabilis sa inyo ang pagkakaiba ng relihiyong Katoliko at relihiyong Protestante. Ito ang mga Espanyol at gaya ng makikita nyo, maraming kalakalan ang naggaganap sa pagitan ng bagong mundo at ng Espanya. Bakit ganito? Dahil kumukuha ang Espanya ng mga likas na yaman mula sa bagong mundo, pangunahin na ang pilak. Ang mga Pranses ay kasangkot din sa kalakalan. Ang talagang gusto nila ay balahibo ng hayop o fur mula sa Hilagang Amerika. Ang fur ay tinuturing na isang luho noong panahong iyon. Pero gaya ng makikita nyo sa mapang ito, ang mga taong talagang abala sa kalakalan, sa pamimirata at sa pagbabarko ay ang mga British at ang mga Dutch. At ang dahilan ay dahil mahirap sila, kaya sa pamamagitan ng pagsisikap na ito, naging napakayaman nila sa maikling panahon. Sa katunayan, ang mga Dutch ang naging pinakamayamang bansa sa mundo base sa bawat tao o per capita. Nagkaroon ng paglago sa gitnang uri o middle class. Kaya ang nangyayari ngayon ay nagkaroon ng hidwaan ang mga Espanyol at ang mga Dutch dahil tandaan nyo, ang mga Dutch ay kolonya ng mga Espanyol at gusto ng mga Espanyol na magbayad ng mas malaking buwis ang mga Dutch habang ang mga Dutch naman ay gustong maging mas malaya. Kaya ito ang nagpasimula ng sunod-sunod na digmaan. Sa katunayan, isang buong serye ng mga digmaan ang nagsimula sa buong Europa na tinatawag na 30 Years' War. Sa madaling salita, ito ay isang relihiyosong hidwaan sa pagitan ng mga Protestante at mga Katoliko. Pero marami pang ibang malalalim na dahilan. Ang isa pang dahilan ay ang kagustuhan ng mga Espanyol na magkaroon ng kontrol sa mga Dutch. Kaya maraming iba't ibang dahilan, pero ang pangunahing bagay na dapat ninyong malaman ay milyon-milyong tao ang namatay. Sa katunayan, ito ang pinakamadugong digmaan sa Europa bago pa ang unang digmaang pandaigdig. Okay? At nagdulot ito ng pangamba sa Europa dahil kung may ganitong digmaan at nag-iipon kayo ng ganitong kayamanan, paano nyo mapapanatiling ligtas ang yaman na ito, di ba? Isipin nyo, isa kayong mga ngalakal, naging napakayaman nyo sa pakikipagkalakalan sa pagpunta sa East Indies para kumuha ng mga pampalasa at pagbalik sa Europa para ibenta ang mga ito. Pero kung ang mga Espanyol o ang mga Pranses ay magpapadala ng hukbo at nanakawin ang lahat, paano nyo mapoprotektahan ang inyong ginto? Okay, kaya ito ang mangyayari. Ang mangyayari ay magdedesisyon ang mga British at mga Dutch na magsanib puwersa. Okay, ito ang tinatawag nating Glorious Revolution. Noong 1688, ang Glorious Revolution. Kaya pag-usapan natin ang Glorious Revolution. Sa Glorious Revolution, ang nangyari ay inimbita ng mga maharlikang British si William of Orange na isang pinuno ng Dutch Republic para pumunta at maging monarko ng Britain. Okay, at baka maisip niyo, okay, bakit nila gagawin iyon?
Bakit nila tatalikuran ang sarili nilang hari para magluklok ng isang dayuhang monarko na si William of Orange? Okay, at ang kailangan ninyong maunawaan ay sa buong kasaysayan ng Britain, ang nagpapabukod tangis sa kanila ay ang laging pagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng monarko at ng mga maharlika. Okay, ang hari ay laging may kagalit na mga oligarko at ito ay isang paulit-ulit na pattern kaysa panlabas. Ang dahilan ay relihiyon dahil ang hari ay Katoliko at ang Britain ay isang protestanteng bansa, pero ang totoong dahilan ay gusto ng mga maharlika na magkaroon ng kapangyarihan sa bansa. Okay, kaya sa kasunduang ito, ang mangyayari ay ang parlamento ang magiging soberanong estado. Okay? Sila na ang magiging de facto na kapangyarihan sa England. At ang hari na si William of Orange ay papayag na maging figurehead lamang, pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa parlamento at dito nabuo ang ideya ng pambansang soberanya. Okay? Ang hindi napapansin ng mga tao ay ang totoong dahilan kung bakit nila gustong gawin iyon ay para protektahan ang puhunan, okay, ang capital o ang transnational na yaman. Kaya ang ideya ay hindi lang si William of Orange ang darating, kundi pati ang malaking bahagi ng kayamanan ng mga Dutch. Dahil tandaan ninyo na noong panahong ito, may malaking problema ang mga Dutch. Palagi silang sinasakop ng Espanya. Kaya ang gagawin nyo ay kukunin nyo ang lahat ng ginto sa Dutch Republic at ililipat nyo ito sa England. Okay? At noong 1694, binuo nila ang konseptong ito. Ang ideya ay kung bibili kayo sa Bank of England, ang gintong yon ay sa inyo. Okay? Pero ang Bank of England ay leging garantisado ng Parlamento. See, napakahalagang ideya nito, kailangan ninyong maunawaan ito para sa kabuuan ng semestreng ito. Okay, dati, kung isa kang hari at kailangan mong makipagdigma, maungutang ka sa mga bangkero at mangangalakal, di ba? Ang problema nga lang ay una, maaari kang matalo sa digmaan at doon na mawawala ang lahat. Pangalawa ay maaari kang mamatay at doon na rin magtatapos iyon. At ang ikatlong problema ay maaari mo na lang sabihing, ako ang hari. Hindi ko ibabalik ang pera nyo. Okay? At ang mga mangangalakal na ito ay wala nang magagawa kundi subukang maglunsad ng revolusyon. Okay. Pero bilang isang mangangalakal, bilang isang kapitalista, ayaw mong dumaan sa ganitong proseso. Kaya ang Bank of England ay napakahalaga dahil ngayon, nagpapahiram kayo ng pera hindi sa hari kundi sa bansa mismo. Okay, ang ibig sabihin nito ay ang bansa ang kailangang magbayad sa inyo. Kaya kahit mamatay ang hari, ang mga mamamayan ang mananagot sa utang. Okay? Malinaw ba yon? Kaya ngayon, kung isa kang mangangalakal, panatag na ang loob mo. Maaari ko nang ilagak ang aking pera sa Bank of England. Pera ko ito. Kung ipapahiram ko ito sa bansa, garantisadong babayaran nila ako. Malinaw ba? At ligtas ang England dahil hindi tulad ng Dutch Republic. Ang England ay isang isla kaya protektado ito ng Royal Navy. Imposible para sa mga Pranses, sa Habsburg Empire o sa mga Kastila na sakupin ang England. Hindi nila kailanman nasakop ang England kaya naging ligtas ito. Ngayon, ang tanong ay, bakit ilalagay ng mga Dutch ang kanilang pera sa England? Dahil tandaan ninyo, noong panahong iyon ay dadayain lang kayo ng mga tao. Kaya ang paraan para malusutan ito ay sa pamamagitan ng mga lumang teknik tulad ng pagpapakasal ng mga pamilya at ang relihiyon o ang tinatawag nating mga secret society dahil parehong Calvinist ang Dutch Republic at ang England at ang pangunahing samahan na nagpadali sa kalakalan ay siyempre ang mga Freemason. Ngunit noong panahong iyon, ang ugnayang ito ay sa pagitan lamang ng mga aristokrata at sinusubukan ng Bank of England na makakuha ng hanggat maaari ay maraming pera, kaya ang sinimulan nilang buuin ay isang bagong konsepto. Hindi naman ito talaga bago, pero ginawa nilang mas sistematiko ito. Tinatawag itong
contract law. C. May isang sikat na pilosopong British na nagngangalang John Locke at sinabi niya na para saan ba ang gobyerno? Ang gobyerno ay nagbibigay ng likas na karapatan sa buhay, kalayaan, at paghahangad ng ari-arian. Ang ibig sabihin nito ay tinitiyak ng gobyerno ang tatlong karapatan para sa inyo. Protektahan namin ang inyong kaligtasan. Sisiguraduhin naming hindi kayo mamamatay. Sisiguraduhin naming may karapatan kayong gawin ang anumang gusto ninyo, ang kalayaan. At poprotektahan din namin ang inyong pribadong ari-arian. Ang buong layunin ng parlamento at ng mga hukuman, ang sistema ng hustisya ay tiyaking protektado ang inyong pribadong ari-arian kahit saan pa man ito nanggaling. Hindi ito mahalaga. Wala silang pakialam kung ano ang pinagmulan ng pribadong ari-arian. Halimbawa, kung ikaw ay Pranses at pumatay ka ng 1 milyong tao para magnakaw ng 1 milyong ginto, wala silang pakialam. Sa iyo, iyon. Pribado iyon. At naniniwala sila na ang pribadong ari-ariang ito ay galing sa Diyos